Hello and welcome ulit dito sa channel. Kung napapansin nyo, nakamulti ka ba ako ngayon? Kwento ko lang kung paano nakarating to dito. Ha? Angas ng container mo yan. May aircon. Buti pa yung container may aircon. A few moments later. Ito kami ngayon, nasa tricycle. Kasi meron na namang si Kalimot. Alay ko ba kailangan hard copy yung bill of lading? Kuminalas-malas pa nga, inabutan pa na lunch break. Lumay talaga. Hindi tayo pinapansin yung umuwi na. Oo, nguya lang si ate doon sa releasing eh. Hindi napawala kayo dyan. Hindi kayo nagtatanong eh. Ha? Wala kang eye contact man lang. Wala eh, pre, hindi man lang tayo tinitignan. Ay, siyempre, workout. Workout, pre. Okay naman, pre. O yan, buti nga may aircon eh. May mumurahin ka ba, pre? Putang ina mo. Bawi. Kabila naman, pre. Ang may laman ng bag mo, pre. Alam mo naman tayo laging handa. Kala ko extra gulong, tangina mo. Pero para makasigurado, may dadaan na kaming ref para siguradong malamig. Saan kaya ilalagyan ng gas? Kaya saan kaya yung karga, yung... Ayun, yun yung buti na lang. Buti lang. Ay, ito, ayan nga. Kailangan po ng susi. Aso susi yan. 95. 95 kuya, 1,000. Kailangan na susi. Ayan. Ito kaya. Ano ba yan? Sorry ko, hindi mo makagagasan ng moto mo. 1,000 yan. Okay kaya. אחרי החזרת החוב לחברה. So ito, nandito kami ngayon sa Parañaque. Ang punot dulo ng lahat ng kamalasan na to nagsimula doon sa papel na hindi ko na-i-print. Kaya yan, inabutan kami ng coding. Lunch break muna. Lunch break muna. Inabutan kami ng lunch break. Topic. Tapos, na-traffic. Tapos, pagdating namin dito, nabutan naman kami ng coding kasi Zero pala. zero pala yung dulo ng 4x4 power. Okay. Parang champurado yung lupa. Alright. Yeah. Hey. Kapag tapos ng coding, nagkita-kita na kami ni Chad. So bandang mga alas 8 yun. Kasi sila ni Erwin yung sasakay dito sa multicab para dalhin dito sa farm. Tapos ako naka-backup lang, nakasabay. Yung kinuha namin sa sakyan, sobrang hirap i-drive pero ano naman, for the experience lang din naman, no? Sabi niya kanina, eto na yun. Sobrang tulin, pre. Masawal pa to sa owner namin sa Ilocos. Totoo lang, pre. Parang kami nasa ride, pre. Nag-uutugan yung mga ulo namin dito, gumagalan eh. Wild River. Maayos naman yung takbo niya. So wala tong pwedeng pang off-road kasi kahit na may mga lubak, mukha namang matibay. Kahit malalim pa yung lubak, daan mo dun. Nagustuhan yung turning radius. Turning Sobrang radius. iksi. Maiksi lang yung turning radius. Oo. Yun din. Actually, driving experience. Ako? Mahirap, gagi. Parang ang daan niya tapos parang pasyang tangay ng mga truck na mabilis eh. JDM pre. JDM. Sobrang tulog. Natulog talaga ako sa tulog. Sa tulog. Yun, so hanggang Mindoro, ganun yung setup namin, magkasama kami ni Erwin. Welcome sa podcast. Hindi pala tayo ma-relate dito. Pero ang ingay ng tambutso.
Hindi na kami nakapag-video dun sa barko kasi ano, unang-una madaling araw na no, pagod-pagod talaga kami noon. Antok. Pin mo yung anong friend. Pin mo yung... Oy, mga tropa. Basta. Ngayon nagamit na natin yung JDM, straight from Japan. Sila nga pala yung nagdala sa Stallway. Sa expressway kami. Sa expressway sila nagdala. Sila nakakalang. Kita-kita ko yung laro nung shocks nung ano, para lang kayo inaalo. Sa ano, sa liit niya, hindi mo expected na lakas pala ng sasakyan, no? Oo. May nasibak nga kami mga sedan dun sa expressway, di ba? Oo, yung Civic. Ako nga rin, pre, gulat ako, gulat nga ako, in-overtaken niyo ako, putya, bilis. Kaya makipagsabayan sa National Highway at sa expressway. Ganun maliit, no? Sulit talaga yung pagkakakuha ko dito sa... Ewan ko bakit ngayon ko lang naisipan to. Kung sa tingin ko, dapat matagal mo na Oo, binili. mga tatlo, pre. Tatlo pa. Tatlo pa ba? Para palitan, no? Every other day papalitan. Pilit siya para sa akin, so yun. Bumili ka lang ulit. 10 out of 10. 10 out of 10. Oo, 10 out of 10. 10 out of 10. Hi. Oh, Erwin. Kamusta yung yung experience mo? Wala. Parang di ko maramdaman na worth it siya nung sinakyan ko. Ang tag-tag. Magbabounce-bounce kayo sa loob ng sasakyan. Ang pangit pa dun, walang power. Hanggang 60 lang, tapos pag pumalo na ng 60, ano mangyayari, Erwin? Walang aircon. Mukha kayong tinapa dun sa harapan. Hindi na-adjust yung upuan, hindi na-adjust. Oh, hindi na-recline yung upuan, hindi na-adjust. Isa pang point yung pawis steering. Napakahirap niya i-maniobra. Yun, mararamdaman mo talaga na hindi siya friendly gamitin. Lalo na kung bago-bago ka nagda-drive. Lalo na kung matik ka ng galing, huwag kang umasa na makakayanan mong gamitin agad yung multicab ng maayos. Payload. Oo, sobrang smooth. Kaya may payload ng Payless. Wala nang nagbebenta ng MC ngayon, pre, na or bago eh. Ha? Wala na. Farm workhorse. Tapos may apat na tao. Nasakay. Sasakay? Kanina di ba apat? Oo. Easy pre, hindi pa nag 4 wheel no? Wala akong 4 wheel. Yung debris or buhangin na natira mula sa hollow blocks na binuhat kanina. Ayan. Nahulog na halos, mga konting buhangin na lang. Ayan, ayun yung pang ilalim. Parang kung mapapansin nyo, parang naka-undercoat na. So yun, yung mga panlalait naman nila Chan at saka ni Erwin, ano lang yun, for the vid lang yun, pinilit ko lang sila sabihin yun.
Yun lang, standby sa full review nitong multicab kasi gagawa ko talaga to kasi sa amin dito sa paggamit sa kung paano namin ginagamit to, sulit na sulit siya. Sulit na sulit talaga to. Meron siya mga cons, mga negatives na talagang mahirap i-justify kung hindi mo siya gagamitin sa kumpara sa siya ginawa. Ayun, pero so far okay naman siya. Sa ngayon, thanks for watching and see you on the next video muna. Bye-bye! Meron ako pinapakinggan dito sa Spotify na pag tumunog na dito sa speaker ng minicab, multicab, feel na feel mo talaga yung pagkaluma na. Feel na feel mo yung 80s sa Japan. Eto. Oh yeah. Yamete kudasai.